Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa channel ko. Pag-usapan po natin itong tungkol po muna kay Kibuloy, mga kaibigan, dahil sa napapanahon ngayon na marami, 'di ba? Marami at talagang nadaragdagan yung mga may kumbaga mga nahatulan na pero mga nagsisitakas, 'di ba, mga kaibigan? Actually, if ever man po na wala na sa Pilipinas etong si Kibuloy, no? Halimbawa lang, ha? Eh ba'y lalabas na ito po'y pang-apat na. No, pang-apat na 'to, mga kaibigan. Pero pag-usapan muna natin, no? Pag-usapan muna natin, mga kaibigan. Alam niyo sa kaso po ni Kibuloy, 'di ba? Meron na balita, 'di ba, yung bata-batalyon, sabi nila bata-batalyon ng mga kapulisan, no? Galing sa SWAT, ha? Yun nagpunta sa KOJC, no? And itong mga miyembro naman ni Kibuloy, mga kaibigan, ay nadoon. Pumayag sila na masakripisyo bilang mga human shield, di ba? Para harangan itong mga kapulisan. Pagkatapos noon, ang sumunod na pangyayari naman, mga kaibigan, ay pumasok itong NBI. Di ba? Pumasok ang NBI, pumasok hanggang sa loob, naghalugog doon, di ba? Which is, nai-content na rin natin, mga kaibigan, and wala rin po nangyari. Wala rin nakita, di umano, na Kibuloy na naroon sa loob ng KOJC. Di ba, mga kaibigan? And meron pong binanggit, hindi ko lang na-upload, mga kaibigan, ay hindi ko lang na-download. Meron din pong binanggit etong isang general ng PNP na gustong sampalin sana ni Baste Duterte, mga kaibigan. Ang sabi niya ay meron silang nakita, no? Meron silang nakita na helicopter na lumipad galing po sa KOJC. Nung sinitan nila ito, sabi ay kumbaga ay nagpapainit lamang daw ng engine. Pero nakita nila na ito ay lumipad palayo ng KOJC. Isang helicopter galing sa KOJC, lumipad palayo po ng KOJC. Diba? So ngayon, mga kaibigan, hanggang sa mga oras na ito ay wala pa rin pong linaw. Diba? Patrick Lopez, shout out Patrick Lopez. Yun, pang 18 like. Okay, maraming salamat, ha. Again, mga kaibigan, ha, yung mga hindi pa po nakakapag-like and share, pakilang po, no? Pakilang. Okay? So merong isang helicopter na lumipad pagkatapos palayo ng KOJC. And hanggang sa mga sumandaling ito, mga kaibigan, ay wala pa rin pong linaw kung saan po ba talaga itong si Kibuloy. Diba? And dahil po sa kaganapan o napabalita kahapon na talaga nag-trending, diba? Na itong si Alice Guo ay nakalabas na po ng bansa, kaya ang tanong natin, bakit tila malapalos itong si Kibuloy at hindi talaga makita? Ang tanong, nasa Pinas pa kaya ito? Kung wala na sa Pinas, pinatakas na rin ba si Kibuloy? 'Di ba, mga kaibigan? Yan ang tanong natin, 'di ba? Ngayon, merong panawagan, total ito na rin lang ang ito na rin lang ang pinag-uusapan natin, mga kaibigan. Meron pong panawagan itong si Senator Hontiveros tungkol po dito kay Kibuloy. Sikip na ang mundo niya. Wait lamang po, ha? Senator Hontiveros, wait lang, ayusin ko lang. Medyo lilitan lang kita. Yan, para naman iwas tayo sa okay? Yan. So, ito yung pahayag po, ha? Ito yung pahayag ni Senator Hontiveros patungkol po kay Kibuloy, no? Ito. Sumisikip na ang mundo niya, hindi lumuluwag. Yon, sabi ni Senator Hontiveros ay sumisikip na raw ang mundo niya, hindi lumuluwag. What? Ang tanong, totoo nga kaya na sumisikip ang mundo? 'Di ba? Eh paano kung wala na sa Pilipinas? 'Di ba? Eh di ang luwag-luwag ng mundo nitong si Kibuloy kung halimbawa siya ay nandoon na sa ibang bansa at talaga nandoon napaupo-upo na lang, pahiga-higa na lang, paamoy-amoy na lang ng palmolive, 'di ba, mga kaibigan? Pero sabi ni Senator Hontiveros, sumisikip na raw yung mundo nitong si Kibuloy. Kasi bukod dun sa 3 arrest warrant sa kanya dito sa Pilipinas. 3 arrest warrant
ulitin ko yung mga kaibigan, sabi ni Senator Hontiveros, 3 arrest warrant doon pa lamang sa Pilipinas para po kay Kibuloy. Just come to think of it, mga kaibigan. I just cannot imagine. Di ba? Masakit sabihin, mga kaibigan, masakit sabihin, lalong-lalo na kung manggagaling ito sa mga, libawa, katulad ko, political blogger na maituturing at nagtatanggol sa administrasyon. Masakit isipin, mga kaibigan, na merong isang tao na meron ng 3 kasong nakafile sa kanya, pero at large pa rin. Di ba? Ang sabi ng DOJ, we have a working justice system. Di ba? Lola Recon dyan, shout out Lola Recon dyan. Ang sabi nila, we have a working justice system. Maayos yung ating yung sistema po ng ating batas, ng pagpapatupad ng batas, 'di ba mga kaibigan? Pero paano natin masasabi na maayos yung sistema kung merong katulad nito na 3 kaso na naka-file at hanggang sa mga sandaling ito ay hindi pa rin po malaman kung nasaan. Or kung alam man kung nasaan ay hindi pa rin po talaga maaare-aresto. Isang tao lang ito. Isang tao lang ito, mga kaibigan. Di ba? Anong ginagawa ng batas natin? Anong ginagawa ng sinasabing we have a working justice system? Anong ginagawa nun, mga kaibigan? Di ba? Tatlong arrest warrant sa kanya dito sa Pilipinas. 2 mula sa Korte, 1 mula sa Senate. Meron siyang 4 na tumatakbong kaso sa US. At kapag panalagay siya sa red list ng Interpol, hindi lang 1, hindi lang 2, pero maraming law enforcement authorities sa iba't ibang bansa ay maghahanap na sa kanya. So, inuulit ko yung panawagan sa kanya, tulad ng ibang fugitives, tulad ni Guo Huaping, to save us all the trouble, humarap na si Apollo Kibuloy sa mga akusasyon sa kanya. So hanggang doon na lang ba tayo? Di ba? Yun ang rin, mga kaibigan, hanggang doon na lang ba tayo? Hanggang doon na lang ba tayo sa panawagan, pakiusap na humarap na? Ayaw ngang humarap eh. Di ba? Ayaw ngang humarap, ayaw ngang lumabas, ayaw ding iharap at ayaw ding ilabas. Di ba? So hanggang pakiusap na lang tayo. Kapag halimbawa nagpadala ng maraming mga law enforcer para ipatupad ang batas, pinapayagan din natin na babatikusin tayo ng mga taga-kabila. Babatikusin tayo ng mga Duterte group, di ba? Mag-iingay sila. O yan, sinisikil yung karapatan. Di ba? Masyado ng abuso, masyadong overkill, napakaraming Pagkatapos tayo naman, ang gobyerno naman, katulad na lang din nung nangyari, di ba? Katulad na lang din nung nangyari sa mga seguridad nitong si Inday Sara, di ba mga kaibigan? Afterward, pinagbigyan. So ang tanong, hanggang panawagan na lang ba tayo? Alam nyo kasi madali sabihin, madali magbigay ng press con, madali magbigay ng statement, di ba mga kaibigan, na lumilit na, sumisikip na ang mundo na ni Kibuloy para maiwasan na yung maraming mga problema, harapin na lang. Madali yun eh. Madali yun. Pero, yung kaakibat nito, mga kaibigan, yung kaakibat nun, yun ang mahirap ipaliwanag. Di ba? Mahirap ipaliwanag. Paano mo ipagtatanggol? Pagkatapos, ibabato na naman nila kay PBBM. Ayan, kasi weak leader. Kaya pati ang justice system nagiging weak na rin. Ang tanong, paano pa natin pagtatanggol? Di ba mga kaibigan? Pero sabi ko nga, nung nag-uusap-usap kami, sabi ko, whatever happened, I will still remain intact. Mananatili ako, ipagtatanggol ko, puprotektahan ko ang ating Pangulo, puprotektahan ko, hanggang doon ako sa Pangulo natin. Doon ako sa administrasyon, mga kaibigan. Bakit? Kasi, even PBBM, hindi po kasi hawak ni PBBM ang isipan noong mga nasa iba't ibang departamento.
let's face the reality, mga kaibigan, na maraming mga nakapwesto sa iba't ibang departamento na hindi po katulad ni PBBM, hindi katulad nung iilan na ang talagang motibo sa pagkuha ng posisyon ay para magsilbi sa taong bayan, kundi hanggang ngayon mga kaibigan, ito ang isang katotohanan na mahirap itanggi, na marami ang mga humahawak ng posisyon sa iba't ibang departamento ay after pa rin talaga sila doon sa pansariling pakinabang. Pag sinabing pansariling pakinabang, nandyan yung pwedeng nababayaran, pwedeng natatapatan ng presyo yung kanilang mga pagsiservisyo. Diba? Kaya nga sabi ko mga kaibigan, ako mananatili pa rin ako. Suporta sa Pangulo, suporta sa administrasyon. Pero para hindi tayo mahirapan, kung halimbawa talagang may kinakailangan birahin, bibirahin natin. Like etong DOJ, di ba? Marami ang kapabayan, puro lang sila press con. Etong Senado, mga Senado. Di ba sa Senado? O anong ginagawa nila? Puro hearing. Meron silang gustong hulihin, kunwari, i-contempt nila, kunwari, di ba? Ipapublic nila. O anong gagawin ngayon nung i-contempt nila? I-contempt niyo pala ako, magtatago na lang ako. Di ba? Puro pa pogi. Puro pa press con. Nalalagay tuloy sa alanganin yung mga bagay-bagay na dapat sana ay magawa nila. Di ba mga kaibigan? Kaya from now on, even sa Senate, sa Congress, sa iba't ibang departamento, sa DepEd, DOJ, BI, pag may nakita tayong mali, bibirain natin talaga mga kaibigan. Bakit? Wala silang hindi nila naiisip. Nakakasira na sila ng administrasyon. Lagi na lang ang inuunan nila yung kanilang mga bituka. Inuunan nila yung kanilang mga bulsa. Di ba? Ito na yung matagal na sakit at cancer na ng lipunan, matagal na panahon. Na hanggang ngayon mga kaibigan, pilit pa rin. Di ba? Pilit pa rin pinanghahawakan. Alin? Yung pagpapayaman sa sarili. Kasi hoda, matapakan na yung sistema ng gobyerno. Basta sila kumita. Basta sila magkaroon ng pera. Basta tumaba yung kanilang mga bulsa. Di ba mga kaibigan? Ngayon, ito, balikan natin yung kay Kibuloy. Di ba, ang tanong natin, hanggang press con na lang? Hanggang babala na lang? Hanggang panawagan na lang? Hanggang doon na lang ba? Aabuti ng taon? Hanggang kamatayan na ni Kibuloy? Hindi pa rin nagpapakita? Hanggang mawala na itong mga senator, dumating yung 2025, dumating yung 2028, magbago na ng tao sa administrasyon, wala pa rin Kibuloy na lalabas? Hanggang mamatay na si Duterte, wala pa rin Kibuloy na lalabas? Hanggang doon na lang ba yun? Di ba? Mga kaibigan, ano lang yung dito? Yung ipinapakita nito. Pinapakita lang nito, mga kaibigan, na pumapayag tayo na maging katawa-tawa. Di ba? Maging katawa-tawa tayo sa paningin ng ibang mga bansa. Pagtawanan tayo ng mga, lalong-lalo na itong mga Tsekwa. Di ba? Today we also heard na tumututol si Duterte dun sa pag-freeze ng assets ni Kibuloy ng Court of Appeal. So ibig sabihin, nakakaramdam na rin yung panic nila ng pressure na gano'n. And that's straight from the horse's mouth, coming from yung panic kaya ni Kibuloy at ni Duterte yan nakakaramdam ng pressure? O dahil sa ginagawa na pagdidibang, pagtatanggol ng Duterte Group, kayo na nasa gobyerno ang nape-pressure? Di ba mga kaibigan? Ganun lang Pasensyaan nyo na mga kaibigan, hindi tayo anti-government. Pero if kung sa ganitong mga paraan, magising natin yung kanilang mga natutulog na mga kaisipan, di ba mga kaibigan? Hindi pwede puro press con. Hindi pwedeng puro panawagan. Action. Di ba?
Tambak na yung press con ninyo eh. Tambak na yung press con ninyo. Pinagtatawanan na lang kayo ng kabilang parlor. Pinagtatawanan na lang kayo ng mga taga-kabilang bakod. Pero kayo, puro pa rin pa press con. Di ba mga kaibigan? Ngayon ang tanong, asan si Kibuloy? Di ba? Ang tanong, asan si Kibuloy? Asan yung sinasabi na we have a working justice system? Anong dapat unahin siguro? Di ba? Para sa akin mga kaibigan, para sa akin, siguro the best na pwedeng gawin sa Kongreso at saka sa Senado. Di ba? Tigilan na ninyo yung ginagawa ninyo na pag-aaksaya ng pondo ng bayan diyan sa mga hearing ninyo na wala namang kwenta at wala namang nangyayari. Ang gawin ninyo, gumawa kayo, mag-isip kayo ng mga paraan, batas, para mabago. Unang-una, yung mga nakapwesto sa iba't ibang departamento, matanggal nyo sa kanilang kaisipan. Na sandali, di ba? Mayaman ang Pilipinas, maraming pondo ang Pilipinas, taon-taon, bilyon-bilyon ang pondo ng Pilipinas. Aba, kinakailangan makinabang ako dito. Sa kanayang trabaho, importante, nakapwesto na ako eh. Di ba? Unahin ko na muna yung bulsa ko. Yun ang dapat. Ha? Sa Kongreso, sa Senado, yun ang dapat ninyong unahin. Paano nyo mariresolve ito? Di ba? Paano nyo mababago yung sistema at kaisipan noong mga nakaluklok dyan sa iba't ibang departamento? Yun ang unahin nyo. Di ba? Isipin ninyo. Maliban sa Pangulo, dahil ang Pangulo, hindi naman natin naringgan na. Press 1 nga mga kaibigan kung may nakarinig na. Kung may nakarinig na nagsalita ang Pangulo na kinakailangan ang pondo ng Office of the President ay ganito. Wala, di ba? Pero mula sa Vice President hanggang sa iba't ibang departamento, talagang, di ba? Nakatuon na kagad ang isip nila doon sa pondo. Pondo, pera. Bulsa. Sikmura. Yun ang nasa sa isip nila. Kaya yung mga batas, yung mga tao na dapat panagutin, hindi napapanagot, pinagtatawanan lang sila. Di ba? Sabi ni Senator Hontiveros, nananawagan siya kay Kibuloy. Sabi ni Senator Hontiveros, sumisikip na ang mundo ni Kibuloy. Sabi ni Senator Hontiveros, ay meron siyang 4 na kaso. Sa Amerika, 2 sa hukuman sa Pilipinas at 1 sa Senado. Kaya nananawagan siya, lumabas na lang. Di ba? Lumabas na lang. Harapin na yung kanilang mga kaso. Pero hanggang doon lang ba yun? At ang huling tanong, sa kabila ng mga panawagan na ito, sa kabila ng dami at sandamakmak ng mga press con na ginagawa ninyo, na puro lang kayo pa press con, asan si Kibuloy? Nasa Pilipinas pa ba? O nakatakas na rin? Gaya ng sinabi nung isang general ng PNP na gusto sanang sampalin ni Baste Kibuloy and ni Baste Duterte. Di ba? Ano sabi niya? Nakita nila yung isang helicopter lumipad palayo ng KOJC. Nung tanungin nila, sabi ay nagpapainit lamang ng engine. Pero anong ginawa ng helicopter? Lumipad palayo. Inalam ba nila kung sinong sakay? Hindi. Di ba? What if, mga kaibigan? Nakasakay pala doon si Kibuloy. So sa palagay ninyo, nasa Pilipinas pa si Kibuloy? Or kung nasa Pilipinas man, sa palagay ninyo, nandun pa kaya sa KOJC? Baka itinakas na ng gusto. At pilit na itinatago. Na wala man lang kayong magawa. Di ba? Wala kayong magawa, hindi nyo mapalabas. Di ba? So kayo mga kaibigan, ano po sa palagay ninyo? Nasa Pilipinas pa ba si Kibuloy? Or kung nasa Pilipinas pa si Kibuloy, nandun pa kaya siya sa KOJC?
paki-comment nyo lamang po dyan sa comment section mga kaibigan, lalong-lalo na sa mga team replayer natin mga kaibigan, binabasa po natin yan, ano? And please don't forget to like and share at patuloy na suportahan po yung ating channel para sa ganun ay mas marami pa po yung maparitingan ng mga pinag-uusapan natin dito, no mga kaibigan. Okay,